Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Mga kaibon, pasensya na po kayo kung ngayon lang tayo nakasagot ng mga katanungan ng mga kaibon natin dahil po medyo na busy po tayo, kaya po ngayon lang ako nakagawa ng video. At ngayon ko lang po masasagot yung katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, meron daw si Sir Parisan na green opaline na cock at ang kapares, green opaline split ino na hen. Ang tanong sa atin ngayon ni Sir, lahat ba daw ng inakay meron na daw bang dugong ino? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung ang parisan natin green opaline na cock at ang kapares green opaline split ino na hen, lahat ba ng magiging inakay meron ng dugong ino? Mga kaibon, sa ganitong klase ng parisan, lahat po ng magiging inakay po ng ganitong parisan possible split ino. Ngayon, napaka-importante po ng test breed doon sa mga magiging inakay. Dapat po ma-test breed natin yon para malaman natin kung nakargahan ba ng dugong ino na nagmula doon sa nanay. Mas maganda po kapag magti-test breed tayo sa ganitong klase ng mga inakay, dapat ma-test breed natin yan sa mga split ino or kaya naman mas maganda sa visual, para mas mabilis natin malaman, para mabilis yung kargahan at malaman na natin agad kung meron ba siyang kargang ino. So dapat po doon sa mga magiging inakay, ang importante test breed para malaman natin kung merong karga. Mga 4 or 5 clutch, kapag walang nilabas na visual, siguro baka hindi po nakargahan. Doon sa kaibon natin na nagtanong, yan po ang magiging ID ng mga painakay po ninyo. At yan po ang gagawin po ninyo sa mga inakay. Iti-test breed po ninyo. Doon sa ID ng mga painakay po ninyo, lahat po yan, opaline, possible split ino. Tapos yung mga inakay, importante doon, iti-test breed po ninyo sa merong dugong ino para malaman natin kung nakargahan ba ng dugong ino na nagmula doon sa nanay. So yan po, yung unang katanungan. Sana po nasagot ko ng maayos. Pangalawang katanungan ng kaibon natin, yung ibon daw ni Sir palabas-labas kahit daw mayroong inakay, okay lang daw ba yun na palabas-labas? Mga kaibon, minsan normal naman sa mga alaga natin na lumalabas talaga sila kapag mayroong inakay. Huwag naman yung hindi nababalik doon sa loob dahil hindi na yun maganda. Pero kung yung inakay, okay naman, lagi naman nasusubuan, okay lang po yan na palabas-labas yung breeder natin dahil yung breeder natin baka nagre-relax din dyan sa labas. And then baka tumutuka ng pagkain ng mga inakay nila doon sa loob. Dahil yung mga breeder natin kapag merong inakay yan, lalabas at lalabas talaga yan para tumuka. And then papasok po yan doon sa loob para isubo yung tinuka nila doon sa mga inakay. Minsan kasi mga kaibon, meron mga breeder na tanging cock lamang ang palaging nasa labas. Dahil yan naman talaga ang trabaho ng cock. Pagkatapos niyan tumuka, papasok yan sa loob, susubo doon sa mga inakay, and then tatambay na po yan dyan malapit sa may butas ng nest box sa may labas. Pero kung ang hen lumalabas din palagi, baka po sobrang init dyan sa loob ng nest box. Lalo ngayon na malamig yung panahon sa madaling araw. Pagka ganitong oras, tanghali or hapon, sobrang init. Baka po kaya palaging nasa labas yung breeder po ninyo dahil baka po sobrang init sa loob. Baka masyadong makapal yung nesting material dyan sa loob. Kapag kasi sobrang init dyan sa loob, talagang hindi yung kakayanin ng breeder. Minsan, merong pagkakataon na baka ma-heat stroke pa yung mga breeder po ninyo dahil sa sobrang init dyan sa loob. Tapos yung mga inakay, posible din po yan na mamatay pag hindi kinaya yung init dyan sa loob. Malamang kung makapal yung nesting material sa loob,
hindi kinakaya ng hen mo yan, kaya lumalabas. Kasi kapag nilimliman pa niya yung mga inakay, pwedeng mamatay dahil mainit. Kung makapal yung nesting material, pwede ninyong bawasan yan ng konti, lalo kung napisa naman na lahat yung mga itlog. Pero kung hindi pa naman napisa lahat yung mga itlog, mas maganda antayin mo muna na mapisa lahat yung itlog, tapos kapag puro inakay na yung nandyan, bawasan mo ng konti ng yung nesting material kung sobrang kapal. Pero kung hindi naman makapal, palabas-labas lang talaga yung breeder mo, baka nagre-relax lang, and then baka tutuka lang ng pagkain, sabay papasok din naman uli sa loob. Normal po ang ganyan. So yan po yung pangalawa na katanungan sa atin ng kaibon natin. Pangatlong katanungan sa atin, Sir, may Lutino ako na normal, tapos pinares ko sa Green Opa na normal din. Maglalabas ba ng Lutino Opa? Mga kaibon, itong kay Sir, bali ang parisan niya, Lutino na kak. Lutino na kak lang, normal Lutino na kak. Tapos ang kapares, Green Opa na normal lang din. Ang ganitong klase ng parisan mga kaibon, hindi po ito maglalabas ng Lutino Opa. Lalong-lalo na po, hindi rin po ito maglalabas ng Biswal Red Eye na Lutino. Dahil wala naman po kargang ino yung hen. Sa pagpaparis po ng mga project Lutino Opa, tandaan po ninyo ito palagi dahil marami po ang nagtatanong sa ganitong klase ng pagpaproject. Sa mga nagpa-project ng Lutino Opa, unahin po ninyo merong kargang opaline, dapat ang kak, at merong kargang ino. Kahit po normal na hen lang yan, tapos meron lang din dugong ino, pwede ka na dyan makapagpalabas ng isang Lutino Opa 6 link na hen. Sa ganitong klase ng parisan, hindi po ito maglalabas ng Lutino Opa at hindi po ito maglalabas ng Biswal Lutino. Ang tanging ilalabas lang po ng ganitong klase ng parisan na Lutino Kak at ang kapares Green Opaline, ang ilalabas po nito normal hen, split ino, split opa, split ino. So yan lang po ang tanging ilalabas ng ganitong klase ng parisan. Hindi po ito maglalabas ng Lutino Opa. Sa mga gusto mag-project lagi po ninyo itong tatandaan. Kapag magpa-project kayo ng Lutino Opa, palaging merong dapat kargang opaline ang kak. Pwedeng Biswal na opaline kak, split ino, or kaya naman kahit split opa, split ino. Yang dalawang yan na binanggit ko, ipares po ninyo yan sa mga green, for example, Green Opa na hen, split ino. Pwede na po kayo dyan makapagpalabas ng Lutino Opa. Kahit nga lang parisan nyo yan ng normal hen, walang dugong opa, basta split ino, pwede ka na po dyan makapagpalabas ng Lutino Opa. So yan po dapat ang lagi po nating tandaan sa mga pagpaproject, lalo sa mga Opa Pale, Opa Dilute, ito na Lutino Opa, kinakailangan palaging merong karga na opaline yung kak. Ang mga hen kasi wala pong kakayanan makapagpalabas ng isang Biswal Opa kung ang kapares na kak ay normal. Kaya po dapat sa mga nagpa-project ang merong dugong opa palagi yung kak. So yun po. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna yung video natin. Sa mga kaibon natin na nais magtanong, mag-comment lang po kayo at sasagutin ko po yan sa susunod nating video. Maraming salamat po mga kaibon. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.